Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book. Author Ogie Rivera and illustrator Jill Arteche. Bayan ng Basura. Ito ang bayan ni Pawikan, na tirahan din ng iba't ibang uri ng isda at laman dagat. Maaliwalas, malinis, masagana, parang laging may pista. Tila sumasabog ang mga kulay at buhay sa bahaging ito ng karagatan. Isang gabing madilim at hindi sumilip ang buwan, umalulong ang bagyo. Lumikha ito na uli-uli na parang malakas na puwersang nagpaikot-ikot ng tubig sa dagat. Tinangay nito ang lahat ng buhay at di buhay na nilalang at hinigop sa kailaliman. Nang humupa ang unos, nagkamalay si Pawikan. Napadpad pala siya sa isang pambihirang bayan sa ilalim ng dagat na mistulang tambakan ng sari-saring basura. Unti-unti, nagising at gumalaw ang mga inakala niyang basura. May bagong tapo na basura? Sabi ng batang si Lumba-Lumba na tila nakasuot ng plastic bag na kamiseta. Hindi ako basura, tanggi ni Pawikan. Ba't ganyan ang itsura mo? Tanong ni Pugita habang sinusuklay ang malapilukang mga tali na nagkabuhol-buhol na sa katawan niya. Noon lang napansin ni Pawikan na may nakatusok palang plastic straw sa ilong niya at may pumulupot sa katawan niyang gula-gulanit na lambat na kinapitan ng mga basura. Hindi ko alam eh. Dahil siguro sa bagyo? Wala naman akong mga basura sa katawan dati. Sus! Huwag ka na ngang magmalinis pa. Sabi ni Ulang na ginawang bahay na ang loob ng malusog na boteng plastik. Isa ka na rin sa amin ngayon. Hindi. Kailangan kong makabalik sa aming bayan. Talaga ba? Di alis. Bulyaw ni Ulang sabay kumpas ng kanyang pansipit. Ayaw niyo bang sumama? Mas malinis dun sa amin. At maraming pagkukunan ng pagkain. Pero bumalik na sa pagtulog ang mga tila nanghihinang isda at laman dagat. Sama ako, sabi ni Lumba-Lumba na bumuntot-buntot sa kanya. Sinubok umalis ni Pawikan. Pero kahit anong gawin niya, hindi naman siya makalayo. Dahil siguro sa nakatusok na plastic straw sa ilong niya. Humina ang pang-amoy niya at litong-lito siya sa mga direksyon. Kinabukasan, biglang ginalis si Balyena. Sumakit ang ulo ni Mamay at walang tigil sa paghatching si Pugita. Naku, nagkakasakit na kayo. Hihingi ako ng tulong. Sama ako, habol ni Lumba-Lumba. Pag-ahon ni Napawikan at Lumba-Lumba sa ibabaw ng dagat, tumambad sa harap nila ang isang dambuhalang barko. Pero isang sapatos ang biglang bumagsak sa ulo niya. Aray! Natanaw niya ang dalawang taong nag-uusap sa likod ng barko. Ba't mo hinagis yung sapatos mo sa dagat? Kapag nahulog daw sa dagat ang isa mong sapatos, itapon mo na rin ang isa pa, para kung may makapulot, may gamit at silbi pa. Talaga? Di ba parang nagkalat ka lang lalo sa dagat? Sisigaw pa sana si Pawikan, pero sa paningin niya, mabilis nang nilamon ng mga alon at bula ang papalayong barko. Nang sumunod na mga araw,
sumakit ang tiyan ni Lumba-Lumba. Nagsuka si Pagi at sa kadadahak ni Balyena ay nailuwa niya ang isang lumang sachet ng shampoo. Lagot, may masama siguro kayong nakain. Hihingi ako ng tulong. Sama ako, nangihinang sabi ni Lumba-Lumba. Wag na, magpahinga ka na lang dito. Pero pag-ahon ni Pawikan sa ibabaw ng dagat, walang barkong dumaan. Maya-maya pa, may natanaw siyang tila namumuong hugis mula sa di kalayuan. Pulutong ba ito ng mga dikya? Mga multo? Pero mas lalong natakot si Pawikan nang matuklasang isa pala itong isla ng kung ano-anong plastik at basura na palutang-lutang lang sa karagatan. Bago pa siya makalayo, kumapit na ang iba pang plastik sa mga lambat sa katawan niya. Tigilan mo na kasi ang paghingi ng tulong sa mga tao, saway ni Ulang. Wala silang pakialam. Matagal nang ganito ang kalagayan namin, kaya wala na tayong aasahan. Sila ang naglagay ng mga basura sa dagat, kaya tayo may problema ngayon. Baka sila rin ang makahanap ng solusyon, sagot ni Pawikan, sabay langoy uli paahon sa ibabaw ng dagat. Hindi niya namalayang sumabit pala sa mga lambat sa katawan niya ang isang pansipit ni Ulang. Ibalik mo ako sa ilalim ng dagat. Baka mahuli pa ako ng mga tao. Tarantang sigaw ni Ulang habang panay ang kawag at piglas sa lambat at hampas ng pansipit nito sa likod ni Pawikan. Sa kaguluhan, tumalsik si Ulang sa ere at tumalbog ang bahay niyang boteng plastik sa gilid ng isang bangkang napadaan. Ano yun? Ayun, parang may pawikan. Bago tuluyang lumubog, kitang-kita ni Ulang na inahon si Pawikan ng mga tao at isinakay sa bangka. Napangiwi at napaluha sa sakit si Pawikan nang alisin ng mga tao ang plastic straw na nakatusok sa ilong niya. Pagkatapos noon, ginuhit din nila ang salasalabid na lambat sa katawan niya at maingat ni inalis ang mga basurang kumapit dito. At nagulat sila sa kanilang nakita. May isang underwater video camera na nabuhol ang sabitan at halos sumakal na sa leeg ni Pawikan. Nang mapaganda nila ito, kamangha-mangha ang video na napanood nila. Mga eksenang di sinasadyang nakunan pala ng video camera bago pa ito naubusan ng baterya. Ini-upload ng mga tao ang nadiskubre nilang video at agad itong kumalat sa social media. May mga nalungkot, may mga nagalit, pero marami ang nagulat sa kalunos-lunos na kalagayan ng karagatan. Umusbong ang panawagan na tigilan na ng malalaking kumpanya ang paglikha ng mga plastik na pang-isahang gamitan lamang. Hinikayat din silang ilagay ang kanilang mga produkto sa matitibay na lalagyang hindi kailangang itapon agad at pwedeng gamitin ng paulit-ulit. At higit sa lahat, nagsagawa ng operasyong hanapin at iligtas ang mga isda at iba pang nilalang na gaya ni Pawikan na walang kalaban-labang nagiging biktima ng kapabayaan. Ngayon, patuloy pang hinihikayat ang iba pang malalaking kumpanya na maghanap ng mas pangmatagalang paraang hindi na gumagamit ng plastik. Nagkaroon din ng mas estriktong regulasyon ang gobyerno tungkol sa pagtatapon ng mga basura.
At unti-unti, mas nagkaroon pa ng malasakit at pagmamahal ang mga tao sa karagatan. Pagkalipas ng maraming buwan, muling pinakawalan ng mga tao sa dagat si Pawikan. Dumalaw muna siya sa bakuran ng mga naging kaibigan, na ngayon ay masisigla at malulusog na. Matapos magpaalam, lumangoy ng palayo si Pawikan para umuwi na sa bayan nila. Sandali siyang lumingon at nakita niyang nagsisimula ng sumibol muli ang kulay at buhay sa bahaging iyon ng karagatan. Thank you for spending your time with us today. We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you. You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!